Kapayapaan po sa inyong lahat, lalo na po sa mga minamahal namin na mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Alam po namin na handang-handa na kayo sa paglilingkod sa Diyos. Subalit minarapat ng pangangasiwang pangkalahatan ng kabanal-banalang Iglesia na pasimulan ninyo ang mga hakbang sa pamamagitan ng paraang ito, sapagkat karagdagan po kayo sa mga alagad na magtataguyod ng mahalagang gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na si Kristo Jesus. Dahil nga sa kahalagahan ng gabay na ito, sino mang nabautismuhan sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay hindi muna maaaring atangan ng anumang katungkulan kung hindi pa niya na ipagtatapos ang gabay na ito. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na JL. Halina at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap.
Kapayapaan po sa inyong lahat, lalo na po sa mga minamahal namin na mga bagong kapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na JL, at kayo po ay aking naaniyahan na tunghayan ng mga mahalagang kaalaman patungkol sa pagiging kaanib sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Halina at sama-sama nating pag-aralan ang gabay ng Kristiyanong ganap. Sa loob ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ay may tiyak na espiritual na pangalan ang bawat araw ng isang linggo, maging ang mga buwan. Ito po ay bahagi ng kulturang Kristiyano na umiiral sa Iglesia. Kinakailangan ng pagpapalit ng mga nakasanayan nating mga pangalan ng mga araw at buwan upang maingatan ang isa sa mga bilin ng Panginoon na ating pong mababasa. Pakinggan ninyong mabuti itong mga sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong manalangin sa mga Diyos-Diyosan, ni babanggitin man ang kanilang pangalan. Sa atin pong tatalakayin, ating pong makikita na ang mga nakasanayan nating tawag sa araw at buwan ay hango sa iba't ibang mga pangalan ng mga Diyos-Diyosan. Dahil tayo po ay nasa loob ng Iglesia, ang bansang banal na may iisang Diyos lamang, marapat po na palaging tanghal sa atin ang pagkakaroon ng iisang Diyos, maging sa ating pong mga pananalita. Ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan, at ang magandang kalooban kaysa pilak at ginto. Kaya naman, sa loob po ng Iglesia ay minabuti na palitan ang pangalan ng mga araw at buwan ng mga pangalan na may mabubuting kahulugan, na ito po'y sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Narito nga po ang mga pangalan ng mga buwan at mga araw, kasama po ang katumbas na espiritual na pangalan sa loob ng kabanal-banala Iglesia. Halina't atin pong tunghayan. Shalom po. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Ariel. Ako naman po ang kapatid na Abigail. Sa pagkakataong pong ito, ay amin pong ipaglilingkod sa inyo ang mga pangalan ng mga buwan at araw mula sa Gregorian calendar. Ito po ang mga nakasanayan nating gamitin ng mga salita sa araw-araw. Sa pagtunghay po ninyo, makikita pong maliwanag na ang karamihan sa mga salitang ito ay mayroong mga kahulugang pumapatungkol sa mga Diyos-Diyosan dito sa sanlibutan. Kaya naman po, pasimulan po natin ang pag-alam sa mga kahulugan ng mga salitang ito upang lalo nating maunawaan kung bakit minabuting tumbasan ng mga ito ng mga spiritual names sa loob ng kabanal-banalang Iglesia. January o Enero. Ito ay mula sa pangalan ng Diyos-Diyosang si Janus na tinutukoy sa ancient Roman religion bilang Diyos ng mga pasimula at mga pagtatapos. February o Pebrero, mula sa pangalang Februwa, isang piyesta ng paglilinis. March o Marso, mula sa pangalan ng isang Diyos ng mga sinaunang Romano, ang Diyos-Diyosan ng digmaan na si Mars. April o Abril, sa tradisyonal na etimolohiya, ang April ay sinasabing mula sa salitang Latin na aperire, na ibig sabihin ay mabuksan. Ito rin ay sinasabi na mula sa pangalan ng Diyosang si Aphrodite, na ang pista para sa kanya ay sa buwan na ito ipinagdiriwang. May o Mayo, mula sa pangalan ng Diyos-Diyosang Romano na si Maya, isang Diyosa ng lupa at tumutubong mga halaman. June o Hunyo, mula sa pangalan ng Diyos-Diyosang Romano na si Juno, the goddess of marriage. July o Hulyo, mula sa pangalan ng isang general ng mga Romano na si Julius Caesar. August o Agosto, mula sa pangalan ng isang Romanong emperador na si Augustus Caesar. September o Septiembre. Ang Septem sa Latin ay ikapito o seventh, kaya ito ang ipinangalan sa ikapitong buwan sa kalendaryo ng mga Romano. October o Oktubre, sa wikang Latin at Griego. Ang Okto ay katumbas ng ikawalo o 8. Kaya't ito ang ipinangalan sa ikawalong buwan sa kalendaryo ng mga Romano. November o Nobyembre,
Sa Latin, ang Novem ay 9th, kaya't ito ang ikasyam na buwan sa kalendaryo ng mga Romano. December o Disyembre. Ang Decem sa Latin ay 10, kaya't ito ang ipinangalan sa ikasampung buwan sa kalendaryo ng mga Romano. Sunday o Linggo. Mula sa Old English na salita, ang Sunday ay may kahulugang Day of the Sun. Monday o Lunes. Mula sa Old English na salitang Monandig, na may kahulugang araw ng buwan. Tuesday o Martes. Mula sa Old English na salitang Tiwasdig, na may kahulugang na araw ni Tiw o Tyr, na tinuturing na God of War sa Norse mythology. Wednesday o Miraculous. Mula sa Old English na salitang Wodnesdig, na may kahulugang araw ni Wodan, ang ancient Germanic sky god na kilala bilang Odin sa Norse. Thursday o Webes. Mula sa Old English na salitang Bundesdag, na ang katumbas sa modernong Ingles ay araw ni Thor, ang God of Thunder mula sa Norse mythology. Friday o Biyernes. Mula sa lumang salitang Ingles na Frigdig, na may kahulugang araw ni Frigg, ang diyosa para sa pag-ibig at kagandahan at asawa ni Odin mula sa Norse mythology. Saturday, Sabado. Mula sa Anglo-Saxon na salita na may kahulugang araw ni Saturn, ang Diyos-Diyosan ng mga Romano na sinasabing tatay ng iba pang mga Diyos-Diyosan tulad ni na Jupiter, Neptune, Pluto at Juno. Opo, ang mga kahulugan ng spiritual names na ating tatalakayin ay may mabuting layunin na tayo gabayan sa pamamagitan ng mga kahulugan nilang tunay na makabuluhan. Kaya naman po mga kapatid, makinig po tayong mabuti sa mga kahulugan ng mga salitang ginagamit sa loob ng kabanal-banalang iglesia para sa mga buwan at araw. Agape, may kahulugang love of God o pag-ibig ng Diyos. Ito rin ang uri ng pag-ibig na itinuturo sa atin ng Diyos na marapat nating taglayin. Kaya't sa unang buwan pa lamang ng taon, agape ang ating lakaran. At naisin nating maging hayag ang pag-ibig na ito sa atin hanggang sa dulo ng ating mga paglalakbay dito sa sanlibutan. SC, nangangahulugang Sagrada Kurista o banal na mga awit, na ang tinutukoy ang mga awit sa loob ng iglesia. Ang ating mga kapatid na mga awit ay tinawag sa dakilang katungkulan na awitan ang kapatiran para sa ikalulugod ng kataas-taasan. AO, may kahulugang alpha, omega, ang pasimula at wakas. Sa mga banal na kasulatan, ang alpha at omega ay ang Diyos. Siya ang pasimula at wakas. Ang mga salitang ito rin ay ginagamit sa kabanal-banalang iglesia bilang tawag sa mga kabataang buong lakas na naglilingkod sa Panginoon, ang kapisanang Alpha Omega. Christian, nangangahulugan na followers of Christ o mga tagasunod ni Kristo. Sa buwan na ito, ginagawa ng mga kapatid ang lalo pang mga pagpapayaman ng pagiging Kristiyano sa pamamagitan ng pagtupad sa doktrinang Paskwa at Pitong Wika. Beulah, nangangahulugan na betrothed o married. Sa buwan na ito, ipinagdiriwang ang anibersaryo ng kabanal-banalang iglesia na ang Beulah ay tumutukoy sa iglesia batay sa nasusulat sa Isaias 62:4. Mahanaim, may kahulugang double host o kambalhukbo. Tumutukoy sa mga mangangaral sa loob ng kabanal-banalang iglesia. Abiser, nangangahulugan na help of the father o tulong ng ama, na ang tinutukoy ay ang mga tagapangalaga sa loob ng iglesia. Ang mga abiser ay tinatawag ng Diyos upang bantayan at pangalagaan ang kawan ng dakilang ama. Sikap, isang acronym sa iglesia na may kahulugang sa iglesyang kapakanan ang pangunahin. Ipinapaalala sa atin ng mga salitang ito na sa anumang bagay na ating gagawin, marapat na ang ikabubuti ng kabanal-banalang iglesia ang siyang nagtutulak sa atin. Gabay, isang acronym sa iglesia na may kahulugang gawain ay buhay at yaman. Ang mga gawain natin sa kabanal-banalan, mula sa mga pagsamba hanggang sa mga pagpapasalamat, maging ang mga pagdalaw sa ating mga kapatid, ay marapat na maging buhay ng bawat isa sa atin. Pahalagahan natin ang mga gawain bilang kayamanang hindi nasisira. Sakdal, isang acronym sa iglesia na nangangahulugang saliksikin ng karunungang dalisay at lumalagi. Maraming karunungan ng sanlibutan na labis ng ipinagmamalaki ng marami,
Subalit ang lahat ng karunungan sa mundo ay pawang sukal lamang, natatapos, lumilipas. Kung ikukumpara sa karunungan ng Panginoon na nasusulat sa banal na kasulatan, na dalisay at dumalagi. Hepzibah, may kahulugang may delight is in her, o ang kaluguran ko ay nasa kanya. Dito'y tinutukoy ang ating inang iglesia na minamahal ng Diyos, kaya't siya'y nakipagtipan rito. Ang covenant of love, sa buwan na ito ay ating ipinagdiriwang ang pakikipagtipan ng Diyos sa atin, sa kabanal-banalang iglesia, isang tipan ng pag-ibig na walang hanggan. Jeshurun, may kahulugan na righteous nation o matuwid na bansa. Sa buwan din na ito nating pinagpapasalamat sa Panginoon ang ating pagkakahirang bilang bahagi ng kaniyang matuwid na bansa na siyang iglesia. Adonai, may kahulugan na Lord o Panginoon, kaya't ito'y araw na para sa Panginoon. Tuwing Adonai nga ay marapat lamang na sama-sama tayong nag-aalay ng banal na pananambahan sa Panginoon. Ilaan natin ang araw na ito para sa Kaniya, upang ang pasimula ng ating linggo ay maging mabiyaya. Edar, may kahulugang plak o kawan na tumutukoy sa mga kapatid sa loob ng iglesia. Tayo ang kawan ng Diyos na nang unay hindi magkakakilala. Ngunit ngayon, nagmamahalan dahil pinagsama-sama ng Diyos sa kaniyang pag-ibig. Kalno, nangangahulugang fortified dwelling o pinatibay na tahanan. Ang tahanan ng Diyos na siyang iglesia ay matibay, walang anumang dito'y mananaig kahit na ang kamatayan. Debare, may kahulugang a sheepwalk o ang lakad ng tupa. Tayo ng mga inhalin tulad ng Diyos sa tupa ay marapat na mamuhay na gaya ng tupa, maamo, banayad at masunurin sa pastor ng ating mga kaluluwa. Carpus, nangangahulugang fruitful o mabunga. Ito ang marapat na isin ng bawat isa sa atin, ang maging sagana sa mga bungang kaluluwa, mga kaluluwang magbabalik loob sa Diyos upang ating makasama sa banal na paglilingkod. Dibri, may kahulugan na promise of the Lord o pangako ng Panginoon. Tunay na ang Panginoon ay tapat kung mangako. Lahat ay magaganap ayon sa kaniyang katakdaan at lahat ay matutupad sa kaniyang mga pinangakuan. Sabat, nangangahulugang rest o pamamahinga. Sa loob ng kabanal-banalang iglesia, buong pag-asa, pananampalataya at pagmamahal na hinihintay ng bawat kapatid ang isa pang natitirang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Maaaring hindi pa po natin agad matandaan ang bawat salita at kahulugan na atin pong tinalakay. Opo, lalo na po ng ating mga bagong kapatid na marahil ay ngayon pa lamang napag-alaman ang mga bagay na ito. Pero huwag po tayong mag-alala para sa ating mga bagong kapatid. Mayroon pong kopya na inihanda para sa atin upang ating mabalikan ang mga tinalakay na spiritual names at kanilang mga kahulugan. At tiyak naman po na sa ating patuloy na pagsama-sama sa paglilingkod sa inang iglesia, unti-unti ay magiging bahagi ng ating bukabularyo ang mga mabubuting salitang ito. On that note, atin pong ibalik sa kapatid ni Jehiel ang ating mga pakinig para sa mga huling bahagi ng ating gabay. Tiyak po na hindi natin maiiwasan ang paggamit ng mga nakasanayan nating tawag sa mga araw at mga buwan. Lalo na po kapag ang mga kausap natin ay ang mga kaibigan natin na hindi pa kapananampalataya. Gayunpaman ay hinihikayat po ang kapatiran sa paggamit ng katumbas na spiritual names ng mga araw at buwan sa tuwing ang mga kapatid ang kausap o nasa mga pagkakatipon sa iglesia. Patuloy po nating tunghayan ang mga kasunod pang pagtatanghal ng gabay ng Kristiyanong ganap. Muli po, ito si kapatid na Jehiel. At hanggang sa muli po nating pagkikita, Mispa. Tayo po ay magpapasimula na sa ating takdang pagkakatipong pagsamba. Ngayong ika-27 ng AO, Araw ng Carpus, inanyayahan ko po na ang lahat ay magalang magsitayo. Sa pangalan po ng kataas-taasang Diyos na Ama't Hari natin at sa pamagitan
ng ating iniglesyang kabanal-banalan, binabati ko po kayo ng kapayapaan. Awitin po natin ng may kasiglahan at may espiritu ang pambansang awit ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang awit ng Sion. Manatili po tayong nakatayo sa bahaging ito, ating pong isapuso at ipahayag ng sabay-sabay ang kredo ng ako ay Kristiyano. Ako ay Kristiyano. Ako ay Kristiyano, ako'y handog sa kataas-taasang Diyos. Isang ilaw nitong sanglibutan, ako ay may kapuri-puring pag-uugali para sa ikaluluwalhati ng aking inang iglesia, ang kabanal-banalan, at sa ikalulugod ng aking amang Diyos, ang kataas-taasan. Nagpipilit na maging ganap, may gabay ng sikap upang maging sakdal. Ako ay nagsuko ng aking sarili sa tunay na hari at ngayon ay laging nahahanda sa lahat ng mabubuting gawa. Maawain at matulungin, ako ay patnubay sa aking kapwa. Mahinahon at nagaangkin ng magandang kalooban, ako'y tagapagtaguyod ng kapayapaan. Ako ay Kristiyano, puspos ng Espiritu, umiibig at nag-iingat ng tipan ng kapatiran. Ako ay bantay ng ang tanikalang kapatid, madamayin sa pangangailangan ng mga banal, at isang masugid na kasangkot sa layunin ng aking bansa, ang tanging bansang banal, nagmamahal sa tunay na biyaya ng may kapal, laging nagbubulay sa kasulatang ugali kong binabasa. Ako ay may mga matang natutuon sa mga bagay ng kaitaasan, na siyang lalong mabigat sa timbangan ng aking pagpapahalaga, sapagkat siyang aking kayamanan na kinaroroonan ng aking puso, at karunungang siya kong ikinapaging malaya. Ako ay Kristiyano, ang pinakamapalad na tao. Mayroon ako ng lahat kong kailangan. Tinuro ang lubos ng magagaling na kaalaman, sinanay na mabuhay sa banal na pagkatakot sa Panginoon. Ako ay nakikipagbakang mabuti. Mayroon akong sagot sa lahat ng suliranin ng pananampalataya. Ito ang mga bantay salita na sa akin ay mga batayan ng katwiran. Iniibig ng makapangyarihan sa lahat, sino man ay hindi makapag-aalis sa akin ng kapalarang ito. Ang kataas-taasan ay kakampi ko. Ako'y hindi matatakot. Gumagawang may kaganapan, may mababang kalooban, at lumalakad na kasama ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay magagawa ko. Ako ay Kristiyano, ako'y lingkod ng Haring walang hanggan. Isang pananim ng katwiran sa halamanan ng langit, isang halimbawa sa mga gawang kabanalan, at tagasawata ng mga gawang liko at kasamaan. Ako ay maamo, ako'y mapagpigil, tapat at masipag sa aking mga takdang gawain. Ako ay mapanalanginin, mapagkatiwala at laging nagpapasalamat sa dakilang lumikha. Ako ay Kristiyano, ako ay masunurin sa Panginoon. Ako ay mapagpasakop sa aking mga pinunong espiritual. Ako ay nahahanda sa lahat ng mga mangyayari. Higit sa lahat, ako ay masaya sapagkat ako ay Kristiyano. Sa ating pong pagpapatuloy, sama-sama po nating awitin ang mga likhawit ng pagtatalaga at pagpupuri sa Panginoon. Mauna po dito ay ang likhawit ng taon, ang likhawit na Eternal Kingdom of God at ang isang bilang sa ating pong himno espiritual.
ko ang kayamanan, aanhin ko ang karangalan. Kung mawawala naman ako sa piling mo, aanhin ko ang aking buhay. Kung madilim at walang kulay, pagkat hindi makapagtatanghal sa iyo. Dahil sa iyo, maligaya na ako. Dahil sa iyo, nagpupuri ako. Dahil sa iyo, payapa ang buhay ko. Dahil sa iyo, dahil sa iyo, magtatanghal ako. Aanhin ko ang kalakasan, aanhin ko ang karunungan. Kung hindi rin lang may aanay sa iyo, aanhin ko ang mga hakbang na ang tungo'y sa maling landas. Pagkat di sa utos na bubuhay lumalakad. Dahil sa iyo, maligaya na ako. Dahil sa iyo, nagpupuri ako. Dahil sa iyo, payapa ang buhay ko. Dahil sa iyo, dahil sa iyo, magtatanghal ako. Aanhin ko ang kayamanan, aanhin ko ang karangalan. Kung mawawala naman ako sa piling mo, aanhin ko ang aking buhay. Kung madilim at walang kulay, pagkat hindi makapagtatanghal sa iyo. Dahil sa iyo, maligaya na ako. Dahil sa iyo, nagpupuri ako. Dahil sa iyo, payapa ang buhay ko. Dahil sa iyo, dahil sa iyo, magtatanghal ako. Dahil sa iyo, maligaya na ako. Dahil sa iyo, nagpupuri ako. Dahil sa iyo, payapa ang buhay ko. Dahil sa iyo, dahil sa iyo, magtatanghal ako. Sa bahaging ito, inanihan ko po ang lahat na magalang magsitayo. Awitin natin ang awit ng pagpupuri sa Panginoon. Samantalang pumapasok sa ating kalagitnaan ang sugo ng kataas-taasang Diyos, tanggapin natin ang isa sa mga ministro konsagrado sa kabanal-banalang iglesia, kapatid na Joaquin Philip Luciano.
Sa pangalan po ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin, sa pamamagitan po ng Inang Iglesia na Kabanal-Banalan, binabati ko po kayong lahat ng kapayapaan. Ang mga salita ng pagpupuri at pagpapasalamat sa kataas-taasang Diyos. Aleluya! Naghahari ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aleluya! 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 Sinasamba ka namin, O Diyos na kataas-taasan. Banal, banal, banal. Pinupuri ka namin, O Haring walang hanggan. Aleluya! Naghahari ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marapat ka, O Panginoon, na tumanggap ng kaluwalhatian, kapurihan at kapangyarihan. Nilalang mo ang lahat ng bagay at sa iyong kalooban sila ay umiral. Mayroon kang pamamahala sa buong sangsinukob, mula sa mga galaksiya hanggang sa mga kaharian. Sa gitna ng iyong pamamahala ay ang iglesia, at ang iglesia ay may kapamahalaan sa sangsinukob. Mga galak, ikaw ang Panginoon. Hinirang mo kaming kaharian ng mga saserdote upang magharing kasama mo sa 1,000 taon. Iniibig ka namin, Panginoon. Ang iyong kaawaan ay walang katapusan. Dakila ang iyong pag-ibig, laging sariwa tuwing umaga. Nangagalak ang aming kaluluwa. Itinataas namin ang aming tinig sa pagsamba sa iyo, O Panginoon. Kami lumalapit sa iyo na may papuri at pasasalamat. Haleluya! Kaligtasan at kaluwalhatian ay sa iyo, aming Panginoon. Panginoon, ang aming dalangin, dumating nawa ang iyong kaharian. Mangyari nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, gayon din dito sa lupa. Tunay, lahat ng mga hari ay yuyukod sa harap mo, at ang lahat ng mga bansa ay maglilingkod sa iyo. Bawat tuhod ay luluhod sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa. Bawat dila ay magpapahayag, si Kristo Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Panginoon, ang aming dalangin, maghari ka sa amin. Mangyari nawa ang iyong kalooban, hindi ang aming kalooban. Manatili nawa ang kapayapaan, kagalakan at pag-ibig upang itanghal ang iyong dakilang kaharian. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan upang ang lahat ay sumampalataya at magmana ng buhay na walang hanggan sa kaharian sa kaitaasan. Aleluya! 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 Sinasamba ka namin, O Diyos na kataas-taasan. Banal! 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 Pinupuri ka namin, O Haring walang hanggan. Aleluya! Naghahari ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Aawitin po natin ang himno ng pagdulog at pagkatapos tayo po ay mananalangin sa Panginoon sa pangunguna po ng nakatakda.
Aba, manaming hari, Diyos kang banal at siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na siyang lumikha ng lahat ng mga bagay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Ikaw ang Diyos na siyang dakila at makapangyarihan sa lahat. Ama, maraming salamat po sa muli pong dakilang araw na ito na inyo pong binigay sa bawat isa sa amin na kami po muli ay makapaghandog, Ama, ng pananambahan. Maraming salamat din po, Ama, sa lahat ng pagpapala at mga biyaya, Ama, na patuloy niyo pong pinapadaloy sa bawat isa sa amin. Maging ito mo po ipagpapala sa laban o ukol sa Espiritu, Ama, lubos po kaming nananampalataya na ang lahat ng mga bagay na pinagkakaloob niyo po sa amin, Ama, ay siya pong kalooban niyo po na dapat po naming kalugdan at pasalamatan. Salamat din po, Ama, sa lahat ng aming buhay at kalakasan na patuloy niyo pong pinagkakaloob upang kami, Ama, ay patuloy lamang na makaganap na yung kalooban at magampanan pa po namin, Ama, ang aming mga katungkulan dito sa iglesia at patuloy ka, Ama, na purihin at dakilaan ng iyong banal at dakilang pangalan. Bago po kami humiling, Ama, sa aming mga pananambahan sa mga oras na ito, kami po muli, Ama, ay humihingi ng pagpapatawad, Ama, sa lahat po ng mga pagkukulang, sa lahat ng mga kahinaan na nasusumpungan niyo po sa amin. Nalalaman po namin na ang mga bagay na yaon ay hindi po kaaya-aya sa iyong kalooban, Ama. Kaya't humihingi po kami ng pagpapatawad at amin lamang po amang hiling na patuloy niyo po kaming gabayan, Ama, patuloy niyo pong linisin ang bawat isa sa amin. Ang mga karumihan naman na nakakamta ng bawat isa ay patuloy niyo pong linisin kami, Ama, ng aming mga puso at kalooban upang kami lamang, Ama, ay malinis at puspos na dumadakila at lumaluwalhati na yung dakila at malinis na pangalan, Ama. Sa oras ng ito ng aming pananambahan, Ama, amin lamang pong hiling na ibaba niyo po ang inyo pong banal na espiritu na amin pong malasap, Ama, at maging mataimtim ang aming pananambahan. Malasap po lamang namin, Ama, ang dakilang aral sa oras na ito upang magamit lamang po namin ito, Ama, sa pagpapalakas ng antas ng aming pananampalataya at sa sugo pong kinasakapan niyo po sa pananambahan na ito, ibigay niyo po sa Kanya, Ama, ang karunungan, ang kalakasan naman ng Kanyang lupang katawan upang ang mga banal na aral, Ama, na nais niyo pong ipahiwatig sa bawat isa sa amin ay lubusan po naming malasap ng mataimtim at masilid po sa aming mga puso at kalooban upang magamit, Ama, sa patuloy lamang na paggawa, Ama, ng iyong kalooban at makabigay sa iyo, Ama, ng kagalakan sa iyong dakilang pangalan. Lubos po ang aming pasasalamat sa lahat ng kabutihan niyo po sa amin, Ama. Nalalaman niyo po ang niloloob ng aming mga puso, Ama. Ang hindi man po maisambit ng aking umid na labi, Ama, ay karagdagan niyo pong ipagkaloob sapagkat ang lahat ng ito ay aming hiling lamang sa amot dalangin at pinagkikiusap sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Jesus, nag-isa ka naming hari at tagapagligtas. Amen. Tanggapin natin ang mga awit ng Siyon sa kanilang handog na likhawit na may pamagat na Pusong Umaawit, Ako'y Anak ng Hari.
ay pinalalahanan po ang lahat na tumalagang lubos. Sapagkat sumapit na po ang pinakamahalagang bahagi ng ating pagkakatipon, ating tanggapin ang biyaya ng salita ng Diyos sa pagkasangkapan sa kanyang isinugo. Ating tanggapin ang ating minamahal at ginagalang ang kapatid na Jakin. Shalom po. Kamusta po kayo mga minamahal na mga kapatid? Maraming salamat po sa aming mga giliw na panauhin na aming kapiling sa pananambahang ito. Sa mata ng mga tao, maraming naging dakila sa mundong ito sa iba't ibang larangan. Gaya sa sports, tulad sa larong basketball na sina Michael Jordan, LeBron James, Steph Curry. Sa gymnastics, tulad ng ating kababayan na si Carlos Yulo, first Filipino na nakadalawang ginto sa Olympics. Sa larangan ng business, gaya ni Elon Musk, ang CEO, Chief Executive Officer ng Tesla Incorporated. Ito yung gumagawa ng mga electric cars. Siya rin po ang the wealthiest person in the world as of March 2025. At maaring may mga nalalaman pa po tayo na mga iba pa. Subalit ang lalong mahalaga ang ituturo ngayon sa mensahe ng hari na naging tunay na dakila ng dahil sa kanyang pagpapakababa. Kaya ang ating paksa, ang pagpapakababa ay gawa ng dakila. Kawikaang Kristiyano bilang 16. Pagpapakababa o pagpapakumbaba, ang definisyon ng ilang mga diksyonaryo, an act or way of being low, humble in character, humility, humbleness, modesty, meekness, at sa noun naman, ang kanyang synonyms, submission, pagsuko, pagpapasakop, pagpapasailalim, pagsunod. Kung tayo po ba ay magpakababa, totoo po ba na magiging tunay na dakila tayo? Ano po ang mga gawa na nagpapakita na tayo ay tunay na nagpapakababa? Kung magawa naman ng pagpapakababang itinuturo ng mga banal na kasulatan, ano ang nakalaan na gantimpala dahil naging tunay na dakila sa harap ng Panginoon? Sa pagbubukas ng ating pagtuturo, sino ang pangunahing dakila na tinutukoy ng paksang aralin? At ano ang gawa na lalong nagpapaging dakila sa kanya? Sa awit ni Haring David, ang kapitulo ay 138, ang bersikulo po ay 5 hanggang 6. Ganito po ang sagot ng Biblia. Oo, sila'y magsisiawit tungkol sa mga daan ng Panginoon, sapagkat dakila ang kalwalhatian ng Panginoon. Sapagkat bagaman ang Panginoon ay mataas, gumagalang din sa mababa, ngunit ang hambog ay nakikilala niya mula sa malayo. Ang nagsasalita sa mga talata po ay si Haring David, isang mabuting lingkod ng Panginoon. Malinaw po niyang nakita, napatunayan at naranasan ang kadakilaan ng Panginoon. Opo, ang Panginoon, ang Diyos na kataas-taasan na dakila sa kaluwalhatian sa lahat ng aspeto.
sa kapangyarihan at kalakasan. Ang ilang halimbawa po diyan ay sa panahon ni Propeta Moises. Hinati ng Panginoon ang dagat na mapula at nagkaroon ng daan sa gitna. Naglakad sa tuyong lupa nito ang mga Israelita sa pagitan ng magkabilang pader ng tubig hanggang sa makatawid. At pagkatapos nito, dumaan ng mga Ehipsyo na nauli ang dagat sa unang kalagayan at nangalunod ang mga Ehipsyo. Sa panahon naman po ni Propeta Josue, pinatigil ng Panginoon ang araw at ang buwan ay pinahinto. Umulan ng mga batong graniso sa mga kaaway ng mga Israelita. Dakila din siya sa kabanalan. Ang Panginoon ay napakatuwid. Dakila sa kaawaan, pag-ibig at mga katulad. Ang lalong nagpaging dakila sa Kanya ay ang pagpapahalaga at paggalang niya sa mga mas mabababa sa Kanya. Papaano po niya pinadama sa atin ang Kanyang malaking pagpapahalaga, paggalang bilang mas mabababa sa Kanya. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, ang kapitulo po ay 2. Ang bersikulo po ay 5 hanggang 8 kasama po ang 9. Ganito po ang nasusulat. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasa anyong Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ng pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao at palibasay nasumpungan sa anyong tao. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Sa patuloy po na pagpapaliwanag ng kasulatan, malinaw po na pinadama niya ang malaking pagpapahalaga at paggalang sa atin nang siya ay magkatawang tao, nang siya ay makitulad sa mga tao. Ang kanyang mga gawa ay lalong nagtanyag ng kanyang kadakilaan. Bakit po? Hindi niya pinanghawakan ang kung ano siya at nasa kanya. Ano po ang sabi sa mga talata? Bagamat nasa anyong Diyos ang ating Panginoong Kristo Jesus, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Nagsilbi siyang halimbawa upang taglayin din natin ang gayong pag-iisip. Alin po ito? Ang pagpapakumbabang nagbunga ng pagkamasunurin sa kalooban ng Diyos. Ang pagkamasunurin na handang ibigay at isakripisyo, pati ang sariling buhay. Opo, ang Panginoong Kristo Jesus, ang haring mapagpakumbaba na hinuhulaan sa aklat ni Propeta Zacarias na naparito sa sanglibutan. Tinatawag din po siya sa ibang mga talata ng Biblia na ang ating Panginoong Kristo Jesus ay Diyos na mataas sa lahat, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at Panginoon ng kalwalhatian. Dahil sa pagkaalam natin ng ginawang ito ng Panginoong Kristo Jesus,
Anong kalooban ang nililikha nito sa ating mga magkakapatid? Sa unang Pedro, Kapitulo 5, ang bersikulo po ay 5 hanggang 6. Narito po ang sinasaad. Gayun din naman, kayong mga kabataan ay magsisuko sa matatanda. Oo, kayong lahat ay mangagbigkis ng kapakumbabaan, na kayo-kayo'y maglingkuran, sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Mga minamahal na mga kapatid, maliwanag po sa nasusulat na ating narinig. Inuudyokan po tayo na walang dahilan na magmataas o maghambog ang sinuman bilang mga nasasakop ng kanyang paghahari, kundi ang pagtataglay ng mababang kalooban. Humility. Unang-una, magpakababa tayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos na magbubunga ng handang kalooban upang makapaglingkod sa iba. Huwag nating tignan kung ano ang katayuan natin, narating natin sa buhay o taglay nating kahigitan sa iba, kundi ang kapakanan ng nakararami. Ito ang siyang pag-iisip na itinanghal ng ating Panginoong Kristo Jesus. Opo, mga minamahal na mga kapatid, tularan din po natin ang ipinakitang kababaang loob ng lalaking si Sakeo. Ito yung panahon na ang Panginoong Jesus ay pumunta sa Jericho. Naglakad sa kabayanan nito. At doon ay may isang taong ang pangalan ay Sakeo. Isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at napakayaman. Sinisikap niyang makita ang Panginoon upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil sa siya ay pandak. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ng Panginoon. At umakyat po siya sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ng Panginoon sa lugar na yon, tumingala siya kay Sakeo. At sinabi, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Sakeo at tuwang-tuwa na tinanggap ang Panginoon sa kanyang bahay. Ano po ang inilalarawan? Bagamat si Sakeo po ay isang napakayaman, may mataas na reputasyon sa lipunan, hindi po siya nahiya na umakyat doon sa puno ng sikamoro. Tanda ng nagpakababa upang makita ang Panginoon. Dahil po dito, ano ang pananaw na nililikha sa ating mga magkakapatid mula sa pagtuturong ito? Sa San Mateo Kapitulo 20, ang bersikulo po ay 25 hanggang 27. Ganito po ang nakasulat. Datapwat sila'y pinalapit ni Jesus sa kanya at sinabi, nalalaman ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nangapapapanginoon sa kanila at ang kanilang mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. Sa inyo'y hindi magkakagayon, kundi ang sino mang mag-ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. At sino mang mag-ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Paglilingkod sa kapakanan ng iba, ito ang isang gawa ng tunay
na pagpapakababa. Ito ang dakila sa harapan ng Panginoon. Kaya ganito siya nagbigay ng halimbawa nang siya ay naparito, naglingkod sa mga tao. He served, mga minamahal na mga kapatid, hindi para paglingkuran siya. Kung may magawa po tayo o naipagtatagumpay tayo, halimbawa po, maaring ang isang sakop, kampo or iglesia, nagbunga sa pangangaral ng pinakamaraming bunga sa lahat. O kaya naman, nagbunga sa pangangalaga ang isang diakono o diakonesa. Nakapag-akay ng maraming kapatid na nadagdag sa mga regular na sumasamba sa araw ng Carpus at Adonai, kahit sa mga pangkalaganapang gawain na pagpapasalamat, mula doon sa mga inactive na mga kapatiran. Kaya maging napakasigla ng kanilang lugar. Sabihin po natin ng ating puso sa Panginoon, mga minamahal na mga kapatid, ako ay abang alipin lamang. Ginawa ko ang aking katungkulan. Hindi maaring magmataas. Diyos ang may gawa. Diyos ang papupurihan. Kanino na uukol at karapat-dapat ang pagnanasang dumating ang paghahari ng Diyos sa kanyang buhay? Narito po ang sagot ng Biblia. Sa Mateo, Kapitulo 5, ang bersikulo ay 3. Mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Kanino nauukol at karapat-dapat na dumating ang paghahari ng Diyos? Sa mga mapagpakumbabang loob. Ang mapapalad na pinag-uukulan ng paghahari ng Diyos. Kaya kung tayo'y umaasa na dumating at manatiling palagi sa buhay natin ng kaharian o paghahari ng Diyos, kailangan natin palagi ang maging mababang kalooban sa lahat ng sitwasyon at pagkakataon. Minsan, nagtanong ang mga alagad sa ating Panginoon sa isang tagpo. Nababasa po yon sa Mateo 18:1 kasama ang 4. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad. Nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito. Yun ang pahayag ng ating Panginoon. Pinakadakila sa kaharian ng langit, ang walang anumang kamalayan sa kapalaluan. Katulad ng maliliit na bata nga po. Kaya sa patuloy na pagpapahayag sa atin ng Diyos, sino po ang kay palad at kay buti na ipagsasama ng Panginoon doon sa walang hanggan na kanyang kinaroroonan? Sa aklat ni Propeta Isaias, sa kanyang 57:15, ganito po ang nasusulat. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako, na kasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob, upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Hindi sinabi po ng Panginoon sa mga palalo, kundi sa mga may mababang kalooban. Kaya sikapin nating maging mapagpakumbaba. Sanayin ito sa ating mga pagsasama-sama. At tiyak sasama ang Panginoon sa atin sa lahat ng sitwasyon ng buhay
dito sa lupa, anuman ang daanan natin upang tayo ay maging mapagtagumpay. Hanggang sa ipagsama tayo ng Panginoon doon sa kalangit-langitan. Opo, ang kasama ng Panginoon ay ang mapagpakumbaba hanggang sa kalangit-langitan. Sila na may pagsisisi at may pagpapakumbabang loob. Kaya tayo po palaging magmasunurin sa kalooban ng Diyos, sa mga doktrina sa loob ng kanyang kaharian, ang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang maglingkod sa kapakanan ng marami palagi. Kaya naman, lalo pa nating isulong at pakapuspusin ang We Care Ministry, mga gawa ng pagmamalasakit sa ating mga kapatid at maging sa ating mga kapwa-tao. Ipangaral natin ang ebanghelyo sa lahat, kahit pa sa ibang mga lahi at iba't ibang mga bansa. Ito po ang hinihingi ng panahon. Ano ang pinakahangad nating mga magkakapatid na sa pamamagitan ng pagtuturong ito ay mapaghandaan natin upang tayo'y maging karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Sa San Lucas Kapitulo 22, ang bersikulo po ay 7 kasama ang 15. At dumating ang araw ng mga tinapay na walang lebadura, na noon ay kinakailangang ihain ng Paskwa. At sinabi niya sa kanila, pinakahahangad kong kanin na kasalo ninyo ang kordero ng Paskwang ito, bago ako maghirap. Kaya po ibinangon ng Diyos ang araling ito ng maaga. Ang lalong dapat nating paghandaan ay ang dumarating na araw ng tinapay na walang lebadura o ang Paskwa. Na dito'y unang-unang pinakahahangad ng Panginoon na makasalo tayong lahat ng mga magkakapatid. Opo, maging handa tayo at karapat-dapat sa araw ng Paskwa ng Panginoon, na sa taong ito ng 2025 ay gaganapin sa petsa na 17 ng buwan ng Christian o Abril. Tungkol po sa kalooban natin na hindi ayos, ayusin na po natin. Magtaglay tayo ng pusong nagpapakababa, nagpapatawad at mabuting kalooban sa kanginuman sa harap ng ating Panginoon. Sa ating mga pagkukulang, ihingi natin ang tawad sa Panginoon. Magsisi tayo at mangako ng mabuting pagbabago. Humingi tayo ng tawad sa mga napagkulangan natin na kapatid o ating kapwa-tao. Gawin natin ngayon pa lang ang kaukulang paghahanda upang maging karapat-dapat tayo. Sinabi po yan ni Apostol Pablo, kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Mga minamahal na mga kapatid, dinggin natin ang sinasabi ng Espiritu. Ano ang aral na iniiwan sa atin ng pagtuturong ito? At ano ang gantimpalang inilaan sa mananatili at makapag-iingat ng pagkamababa? Sa San Mateo Kapitulo 26, ang bersikulo po ay 29. Datapwat sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas, hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. Mga kapatid, naririto po ang aral na iniiwan sa atin. Ang gantimpalang inilaan ng Panginoon sa mga mananatili at makapag-iingat ng pagkamababa
makakasalo natin ang Panginoong Kristo Jesus ng mukhaan doon sa kahariang millennial na inilaan niya para sa atin. Isang tapat na pangako po ito ng ating Panginoon. Kaya, tandaan natin, ang pagpapakababa ay hindi pagiging hamak o maliit, kundi gawa ng pagiging tunay na dakila. Gawa na nagpapakitang natuto tayo sa paghahari ng Diyos upang hindi tayo malihis sa kalooban ng Diyos na naghahari. Opo, sa unahan ng karangalan ay kapakumbabaan. Mga minamahal na mga kapatid, tayo na po. Lalo tayong magkimkim ng kababaan ng kalooban sa bawat pagkakataon at sitwasyon. Magmasunurin tayong totoo at palagi sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod na walang bulay-bulay sa pangkalahatang kasangkapang pangasiwaan. Sa ating mga pinunong espiritual, maglingkod at magmalasakit sa kapakanan ng marami. Gawin natin ito palagi sa agape at sa kapurihan ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Ito nawa ang ating maging kabanal-banalang pananampalataya. Ipagpala sa ating lahat mula ngayon at magpakailan, kailanman. Amen. Aba, Manong Hari, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na buhay, nag-isang tunay na Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Ikaw ang Diyos na nagmamayari ng lahat ng mga bagay, lahat ng mga nilalang. Ikaw ang nag-isang tunay na Diyos na tumawag sa amin sa loob ng kabanal-banalang iglesia. Kami po ang may nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan, sa lahat ng mga pagpapala na ipinagkaloob mo po sa amin, lalong-lalo na po, Ama, sa pagtawag mo po sa amin sa ipong kabanal-banalang iglesia na kinaroonan ng kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Wala po kami sapat na kakayahan sa gana po namin pong mga sarili na amin pong iligtas ang aming pong mga kaluluwa. Ngunit kami po, Ama, iyo pong kinaawaan at tinawag mo po kami. Kaya napakadakila po ng bawat isa, ang bawat kapatid sa loob ng kabanal-banalan. Tulungan mo lang po kami, Ama, na ang buong kapatiran ng kabanal-banalang iglesia. Tulungan po kami na masaya po kami na makapanatili, na naglilingkod at nagpupuri sa iyo pong napakadakilang pangalan. Dalangin po namin, Ama, sana po ay isa man po sa amin ay wala pong mawalay. Sana po, Ama, ay tulungan kami na kami po maging masaya na nagpupuri sa iyo pong napakadakilang pangalan. Salamat din po, Ama, sa mga paalala po sa amin, sa mga pagsubok na dadaan sa amin po mga buhay na hindi pa man po ito dumarating, ngunit ito po pinapauna mo po sa amin at pinapaalam na mga pagsubok na amin po madadaanan. Ito po yung mga paraan lamang upang kami po, Ama, ay magtagumpay na patuloy na naglilingkod sa iyo pong napakadakilang pangalan. Marami pong salamat, Ama, sa mga aral na itinuro mo po sa amin. Sana po, Ama, ang mga aral na amin pong napakinggan na ito po ay amin pong maitanim sa amin pong mga puso at kaisipan
upang ito po, Ama, maging sandata po namin habang kami po, Ama, ay nandito sa ibabaw ng sanlibutan. Patuloy po namin dinadalangin, Ama, ang iyo pong mga kinakasangkapang mga sugo, lalo-lalo na po, Ama, ang matandang kapatid na Hiel, na sa kanya pong ministeryo ay tulungan po siya, Ama. Paalam pa po sa kanya, Ama, mga hiwaga upang ito po'y maisa-isay sa buong kapatiran, upang kami pong lahat, Ama, ay maakay sa kasakdalan sa paglilingkod sa iyong napakadakilang pangalan. Ingatan mo po sila, Ama. Ingatan po siya ng iyong banal na Espiritu. Ikuban po sila, tulungan, iligtas po sa lahat ng pagkakataon. Tulungan po sila, Ama, na bigay pa po, Ama, ang kalakasan ng kanila po mga lupang katawan upang makapagpatuloy pa po kami na nagpupuri sa iyong napakadakilang pangalan. Ama, salamat po, Ama, sa oras na ito. Maraming pong salamat sa buhay at kalakasan na patuloy mo pong pinagkaloob sa amin. Sana kalakasan taglay, amin lamang may paglilingkod sa iyo pong napakadakilang pangalan. Ama, narito po ang aming pong kusang handog na abulayan. Gawaran po ito ng bendisyon at basbas upang ito po magamit pa sa loob ng kabanal-banal na iglesia upang may palaganap ang ipong ebanghelyo, upang marami pa pong matawag na mga kaluluwa na magbalik loob sa inyo pong napakadakilang pangalan. Hinihiling po namin sa pangalan mong Diyos, Kristo Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. At ngayon ay tanggapin po natin ang mahalagang basbas at pagpapala ng ating Panginoon. Ang dakilang agape ng kataas-taasang Diyos, ang biyayang pagliligtas ayon sa panukalang walang hanggan na kanyang inihayag at binigyang halimbawa nang siya ay nagkatawang tao sa pangalang Kristo Jesus. Gayon din naman po ang pakikipisan ng kanyang banal na Espiritu, siya nawang ipagpala sa ating lahat na mga magkakapatid na nasa pagkakatipong ito, maging sa ating mga panauhin, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Sumaatin po ang kapayapaan ng Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid, minsan pa po sinasabi sa atin, let there be no delay. Hindi dapat na maantala ngayon ang kaaya-ayang panahon. Ngayon ang panahon ng pagliligtas. Ating ipahayag ang mga salita ng kaligtasan sa maraming bansa, lahi, wika at mga hari. We care. Let us evangelize the world. Miss pa po sa ating Magalak sa Panginoon!